heat rejection. Kaya ito, pabalik ng ganun. At syempre, kailangan ang target nga lagi ay um, yung ating papasok dun sa sunod ay saturated vapor. Bawal magkaroon ng liquid. Kaya hanggang dito lang siya. Tapos assuming na na-reach niya yung saturated na vapor, hindi i-compress ngayon natin siya pabalik na ganun. Okay. At kung napansin nyo, may area tayo natanggal na to. At yung area yan natatanggal, ay yan yung heat na or yung work na na-receive natin, okay, through just rejection ng heat nito. Okay? So yan yung work na na-save natin through rejection ng heat. So kumbaga, kung tatanggalin ko to nang hindi abala sa imagination, ayan. So, mangyayari, ganyan yan, tapos lalamig, tapos magko-compression. Ganyan. So, ganyan yun. Ganyan yung tsura ng ating sa condenser side, sa compressor side. Sa compressor. Yan. Na kung saan nga ito, yun yung ating pressure ng intercooler. So kaya ganun mo lang gagawin natin. Kukunin muna natin yung, narinig ba yung sinabi ko? Tukol dito, nasa compressor kasi tayo. Kaya ito yung tinitingnan natin. Opo, sir. Rinig po. Sige. Sige, thank you. Ayan. So ito rin naman ay, i-redraw ko rin naman dito para nga maliwanag. Total part din naman siya ng solution. So, solution. Okay. So, ang gagawin nga natin ay, yun nga, meron nga tayong pH diagram. Oops. pH, meron nga tayong saturation line na ganyan. Tapos, meron nga tayong dalawang ganon, at dito naman, ayan. Tapos meron nga tayong, may isa pa. Dahil yung isa ay intercooler. Yan. Okay. So, tatlong linya nga kasi nga yung isa ay para sa evaporator. Ng temperature nga nating evaporator ay 4 degrees Celsius. Tapos ito ay pressure ng intercooler. PI talaga ang intercooler. Walang ibang letter PI. Yan. Tapos sunod naman na ito ay sa condenser naman ay 35 degrees Celsius. So yun yung mga properties natin na kung saan, yun nga, sabi ko nga ay, una muna ay, assuming syempre na, papasok yung refrigerant natin as saturated vapor doon sa compressor. Then pag na-reach na yung pressure ng ating intercooler ay, babalik ngayon siyang ganyan. Babalik siyang ganyan. Okay? So, babalik siyang ganon. Mali pala. Papasok siyang ganon. Tapos, makakompress ulit siyang para sa second stage. So again, ito yung first stage mula dito. Papunta dito yung first stage na compression. Tapos mula dito hanggang dito yung second stage na compression. So tapos, para ma-indicate din natin yung system diagram, ang mahalaga lang naman sa atin ay yung compression. No? Compression lang ang mahalaga. Kaya di kahit ano na lang. Ganito na lang ang ating i-indicate. So putol na lang siya. Okay lang naman. Total, nakafocus lang naman tayo sa compressor. Ito na lang. Intercooler. Tapos ito siya. Okay. Ito ay 2 condenser. Ito. From evaporator. So from evaporator tapos to condenser. Again, kaya hindi na natin kinumpleto kasi pinag-uusapan pa lang natin ay
compressor pa lang. So kaya i-isolate natin yung lahat ng nandito. At ito lang sabi ko, meron nga tayo dito intercooler na process. Okay? O, tapos, next ay, ang kailangan natin muna ay yung dalawang pressure ng ating evaporator at condenser. Ayun ang kailangan na una. So, okay na yan. Kung ano naman kasi, ah, tama. Ano muna? Pressure muna ng dalawa nating part na P ng evaporator is equals to Psat at TE is equals to 4 degrees Celsius. So Psat, PE ay Psat sa evaporator temperature at 4 degrees Celsius. Table. Kukunin natin kasi ito sa table. 4 degrees Celsius. 11 pa, no? Ano pala, kulang pala ako dito ng label ng R11. O R11 naman na, iba naman ang kalungkoy lagi tayong R22. Hindi ba? R22 diba? O, R22 nga. R11 na nga ngayon. R11. Ayan, R11. Ayan. R11, ang kailangan niya natin temperature ay 4 degrees Celsius. Hanapin natin yung 4. So, ayan. So, base dito ay, ayan, 40 yan, kPa siya. So, 47.54 kPa. So, ayan ang una natin pressure. 47. Pressure ng evaporator ay 47.54 kPa. Then next ay yung pressure ng condenser ay equal din sa Psat. Kasi yung temperature naman natin ay 35 degrees Celsius. So ito naman ay 35. So hanapin natin yung 35. Ako? Ay, no. Wala, hindi sakto, no? O, pag ganyan nga ay mag-interpolate tayo. Hindi pala kita, no? Pag maliit masyado. Malayo. O, basayan mo na ha. O, ito yung titingnan natin yung pressure yung pressure nga ito. Between 34 and 36. So, hindi pala straightforward, hindi siya katulad ng 4 degrees, kaya bura. Sunod ay interpolation nga tayo. Meron tayong temperatures na 34, 35, and 36. Ang kailangan niya natin i-Psat at 34, 143.18. Ito nga yung ating pressure na condenser or simply pressure, okay na yan. Kahit pressure na lang. Para hindi na kayo mag-isip ko nung gagawin. Kung anong pressure, di pressure dapat yun. Yung isip pa ng letter. Kung ito enthalpy, dH lang din yun. Tapos ang ating 36 ay 152.78. Yan. Tapos nga, kung magkakapartner, tapos equation, may ano pa ba? Hindi, sige, normal lang. So 35 minus 34 over 36 minus 34 equals sa 35 by P minus 143.18 at 152.78, 143.18. Tapos kunin na lang natin yung P ng C. Base dito. Ang gagawin dyan, gagawin nyo dyan. Type nyo lang to. O kung may alam kayo, basta na i-type nyo to, okay na yun sa akin. Kayo na bahalang paano solvein. Kasi nga, kaya ko
hinahayaan na muna kasi nga, marami kasing interpolation na nangyayari. So kaya, pakita na lang yung equation, yung table at yung equation na gagamitin. At para sa akin, okay na yun. 36 minus 34 times 152.78 minus 143.18 plus 143.18. Ayan. So, ang sagot ay 147.98. Ito nga ay KPA. Na kung saan ang purpose, kaya kinuha natin yung pressure ng ating condenser at ng ating evaporator. Is to determine our pressure ng intercooler. Ang purpose nga nun ay para makuha yung pressure na intercooler. At yung intercooler nga to, stage nga. Katulad na napansin nyo. So sabihin, yung pressure ng ating intercooler is just equal sa square root ng ating mababang temperature, mababang pressure pala, sorry. Mababang pressure, which is yung P sub E, multiplied by mataas sa pressure, which is P sub C. Tapos, yan. Substitute lang natin. Ang P sub E nga ay 47.54. Ang condenser natin ay 147.98. So, KPA, square root naman. So, kaya ang ating pressure pa rin ng intercooler ay KPA pa din. KPA. Hindi pala kita, sorry. Yan. So, square root ng 145, square root ng 47.54 minus 147.98. Square root. Ang sagot, 83. Tapos nga, KPA. KPA. Tapos yun nga ang ating pressure ng intercooler. Yun yung pressure ng ating intercooler. Ang sunod na gagawin, pag nakuha yung pressure ng intercooler, okay na to. May pressure na tayong intercooler. So we have two choices. So, una ay, dito na ay manggagaling sa evaporator papunta sa intercooler or manggagaling tayong intercooler papuntang condenser. Dalawang choice tayo. So, bakit tayo may dalawang choice? Kasi nga, sabi nga kasi dito ay parehas naman ng kanilang diameter. So, kung parehas ng diameter, makuha mo lang isang diameter, kuha mo na rin yung kabila kasi nga, isa naman ang diameter nila. Okay pa. Okay ba? Naintindihan pa? Opo. Naintindihan na? Sige. So, ang gawin na lang natin ay, since saan naman tayong kumuha dito sa may evaporator side, so yun na rin ang kunin natin. Sa evaporator side. Evaporator side. So, therefore, ang kailangan pa rin natin ay enthalpy lang. Enthalpy. So, 4 Sige, ulitin ko na lang. Ano na lang. Ito. Sabihin ko ulitin na gawa na lang ako ng separate na values dito. Dahil bumalik tayo sa sa may evaporator. So sa halip isiksik ko pa siya dito, gawa na lang ng bagong entry. Ayun na lang sabihin ko. So kaysa isiksik ko pa dito yung hahanapin na value, kasi tungkol din kasi ito sa evaporator kumbaga hindi ko pa naman alam kung anong gagawin ng una. So sa halip na siya isiksik ko dito, di gawa na lang ako ng bagong entry dito. Ang kailangan na natin ay yung enthalpy. So, H, G, ano pa?
Yung H, walang number kasi walang number. Edi simplihan na lang natin yung number starting from 1 dito, tapos 2, then 3, then 4. So, parang 1, 2, 3, at 4, which is tama, di ba? Kasi 1 yung pumasok sa evaporator, kinumpress, tapos nagkaroon ng intercooling, kaya niya papunta dito. Tapos ito ulit na compress uwi siya papunta dito. So, kaya, sa halip na HG, ay H1 na lang, H1. H1 ay equal sa HG pa rin nga siya. So, H1 is equals HG at hindi, may pressure na naman tayo. So, we can use that pressure ito. Pressure na ay 147.54 ppa. Oops, ppa. ppa. Tapos, sige, lagyan ko mo ng space in case na may sisingit ako. So, kunin muna natin yung H1. Ah, 4 degrees nga siya, no? Tandaan nyo, ito ay temperature ng evaporator ay 4 degrees Celsius. Kaya pwede din natin tingnan yung 4 degrees. 4 degrees. 4 degrees nga ay ito. Tama naman. HG. Tama naman. HG. Itong HG. Ito ang ating temperature na 4. So therefore siya ay 390.93. Yan. Ito lang. 390.93. Tapos ang unit niya nga ay kilojoule per kilogram. Yan. Ito nangyari. Okay, so H4, ito nga yung ating enthalpy. So ito ngayon siya. Okay. Okay, so yan. Sunod ay, yun nga, nag-compress na tayo. Yun nga, 1 papunta sa 2. So 1 ay papunta sa 2. So kinompress natin. At kapag nga tayo nagko-compress ay constant entropy. So sabihin nga, may kulang pa nga yung ating computation dito. Na ang sunod natin kailangan sunod. Ang sunod natin kailangan ay S1 ay equal sa HG. Na yung HG nga ay yung para sa 4 degrees Celsius na to. No? O di na lang. Titignan lang din siya. Siya ay 4 degrees nga siya. 4 degrees. So SG naman. S1 is equals SG. So ito ang SG. Ito. 4, no? 4. Maraming 8. Apat. 8. S1 ay maraming 8. 1.6. 4. Isa, dalawa, tatlo, 4. Yan. Tapos ang entropy natin ay kilojoule per kilogram Kelvin. Ayan. So yan yung property na ating point 1. So palagay ko okay na yan. Kasi wala naman tayong pag-uusapan tungkol sa specific volume. Wala siya sinabi dito. Nagagawin dito sa specific volume. So, pwedeng hindi na natin kunin yung sa specific volume. Sunod ay pusin tayo sa next, which is point 2. Ang point 2 nga ay yan yung end stage nung first stage. Again, this is first stage. Tapos ito yung second stage ng compression. So ito yung first stage from 1 to 2. From 1 to 2, ano kailangan natin? Siguro ay 2. Yun ang sunod na kukunin. So H2 ay equals to
ano. Hindi, may pressure tayo ng intercooler, di ba? Pressure tayo ng intercooler. Tapos ito, ito pa rin ay mananatiling yan. Meron nga tayong pressure ng intercooler. So, yun ang gagawin natin. H2 ay equals H. Ano? Equals H at yung S2 ay equals sa S1 na equals sa 16, 1.6 pala yun, 1.6 at 4 na 8. At ang kailangan natin sunod ay yung uh, pressure. Ang pressure. Ang pressure ng intercooler. So, therefore, ito. Makuha natin yung pressure ng intercooler which is pressure intercooler equals sa 3, 4, 3, 7 pa lang 7. 7, 2, 3. Parang kulang, no? Oo nga, 7. Hindi. 1, 2, 3, dalawa. Tama naman. Hindi ba? 2, 5 pa pala yun. Pasensya, hindi ko napansin na may 2, 5 pa pala. 2, 3, 2, 5. Yan. PPE. Okay. So, saan nga natin titingnan yan? Yan nga ay nandito sa yun, yun. So, therefore, nasa uh, sa superheated, no? Ganun siya sa area yun eh. No? Diba ang area ngayon is superheated. So, pupunta tayo ngayon sa table ng R11. So, para nga ma-double check kung tamang table ang gagamitin. May nakalagay naman sa ilalim yun. Refrigerant 11 na vapor. Tapos nga, ang pressure natin ay 83.87. 83. 80. And it did, 80. Lahat. 83. 83. So, gitna ay 85. So, gitna pa ng gitna. Gitna pa ng gitna ay ito. Yan. O, basta malayo sa 80. Hindi yan pwedeng lumapit kasi 83. Ang sinasabi ko pressure pa lang ha. Ito, yung 83.87. Hindi mo pang ilapit ko lang sa hati. Tapos, edi 85 yun. Okay, so yan yung ating so yan yung aking 80, 83.47 yung ating pressure. So, niya ay 1.688. 1.6 So, ginagawa ko lang, ayan. Ang ginagawa ko nga ay, check ko kasi yung sunod is 1.68. So, si 68, so 69. Ayan, so, pero mala sa mga nandito. So, kung nandito, hindi siya gitna ito, 69. Ay, 69. Tapos, 888, no? So, konti lang para sa 69.
Konti lang. Ay, konti lang gagawin. Ang sagot na ay, sabihin na natin ang galing nito. Ah, so, 89. Yan, katulad nito. Meron pala nga parang measurement sa taas yan. Pero 400. 100. Okay lang, no? So, 400. Pwede na yung 400. Or, hindi pala, no? Konting-konti lang din lang. Konti lang, no? Ano ba to? 90. Sige, ano na lang. Para makonsider yung konting-konting yun. Ito kaya pag-zoom in. Sir, lag po ulit po yung camera po. Lag. Sige. Ito. Hindi pa rin. Lag pa rin. Opo, late po yung nagka-puputol-putol po. Ah, Higit na ako lang. Yun yung... Hindi. Pwede na nga. Okay. Pwede na nga. Hmm. Ayan. Ayan. Putol-putol pa rin. Hindi na. Hindi na po, sir. Hindi na. Sige. Tumabingi pala ito ng 69. Ipot natin. Ayun. Ayun. Pero pwede na eh. Maliit lang naman yung ano niya. Ito nga yung ating... Itong ruler na ito, horizontal niya yung 83. Ha? Yan, may 83 tayo. Kasi yung isa ay malapit sa 69. Ah, 69. Ito yung 169. Imidog ko lang siya ng konting-konti lang eh. So, kasi ang pagitan ng 68 at 70 ay 69. So, maliit lang naman siya. So, kung napansin nyo, almost ito na rin yung linya. Ito, na itong linya na rin naman ito ay yung 400 sa taas. 400 to sa taas. Aha. Yan. 400 ayun, kita nyo nga. Yan. 400 sa taas. So, therefore, ang H na yun, value na yun ay pwede na natin sabihin 400. Maliit lang naman ang diferensya. Okay? So, sabihin natin 400. 400. So, H2 ay equal sa 400. Ito ay kilojoule per kilogram. Tapos, di yan na. Yan, yung H1 at H2. At yan yung gagamitin natin sa ating velocity. Yung kanina pinakita ko, sabi ko nga diba, velocity ay equal sa, or yung tip na impeller velocity ay equal sa square root ng 1,000 times change in enthalpy. O may change tayo enthalpy dun sa unang stage. Change tayo din eh. Kasi meron tayong H1 at H2.
But hindi na natin kinuha yung kabila kasi nga in-assume natin na parehas naman yung dalawang ito. So yung stage 1 ay ito, stage 2 ay ito. Parang first stage at si second stage, parehas naman silang diameter. So ang mangyari ay parehas lang din dapat yung kanilang magiging change in enthalpy. Kaya gamitin natin yan. Ano ba? H1, H2. So therefore, using this equation, so velocity ay equal sa square root ng 1,000. Ang pinakamalaki nga yung H2. 400 minus 390.93. 390.93. So, sa tuna, hindi ko alam kung ano nangyari dito sa 1,000 na to. Pero 1,000 talaga yan. Kahit sa board exam, 1,000 talaga yan. So, yung square root na yung 1,000. At siya ay para lang sa centrifugal. So, applicable lang sa centrifugal kasi siya nga lang yung may impeller. Ang centrifugal lang yung may impeller. Which is ang tama naman, no? Dahil ang ating pinag-usapan ng compressor ay may impeller. So, yan. Square root natin yan. So, square root ng 1,000 times ng 400 minus 390.92. Yan. Ayan. So, yan yung ating velocity. Yun nga lang ha, kailangan pala ang ating, sa equation na yun pala, dapat ang ating enthalpy ay dapat nga in kilojoule per kilogram, which is tama naman. No? Dapat nga lang ito ay kilojoule per kilogram ito. Parang sagot natin ay in terms ng meter per second. Itong sagot nga natin ay meter per second. So yung feeling ko, yung change in enthalpy para dapat yun. Enthalpy is kilojoule per kilo. Parang ating is in meter per second. Which is parang kilojoule per sagot nga natin ngayon ay meter. Tapos, edi yan ngayon ang gagamitin natin para makuha yung diameter. Paano kunin diameter? Kaya yan ay velocity. Yan, no? Yan. Kasi yan. Yung may nating rotation speed. 60 RPM. Yung A. Yan. Lumalabas ngayon, yung building natin ito ay equal sa pi t times velocity nito. Yung tip velocity nito ay pi times na yung velocity ay ito at diameter ay itong ay no dahil siya nasa AS. So, convert na lang natin to. Rearrange lang natin para diameter ay equal sa velocity ay velocity ay tapos ating pi multiply natin ng RPXT refer. Ito yung hindi na natin i-concept evolution ay so kaya lang iter lang kaya natin na pi 60. Yan kalalabasan. Ayan. Meter nga, meter. Okay? So, sabihin, ang diameter natin ay kalahating metro. Pwede naman.
Hindi naman sa absurd. Kasi pag kayo maggagawa ng ganito kahit lalo na pag mayroong mga equivalent na measurable na unit katulad ng meter, i-try ninyong kung reasonable ba yun. Pwede kasi baka naman kasi 1 kilometro ano naman to, no? Compressor, ba? Centrifugal compressor pero ang nakuha nyo yung kilometro or 1,000 meter. So magtataka kayo sa sagot niyo syempre kung bakit nagkaganon. Pero ito naman mukha namang ano, no? Ito na sabi ko, kalahating metro. So mukha naman ang kalahating metro ay reasonable pa para sa diameter ng ano ng centrifugal compressor. Kaya yan ang ating sagot. I-round up lang natin 0.5052. Diameter. Sige, para maliwanag na ito nga equal sa D1 na equals sa D2. Parehas naman kasi nga sila. Okay? Okay? Ayan. Okay? O, any question? Any question tungkol dito? None po. Nan, sige. Thank you. O, pasabi pala pag ano, nakuha na ng screenshot pala. Sige po, sir. I-screenshot lang po. Sige, sige. Ano? 11 na rin pala, no? Mahaba din pala yung sunod na problem. Hmm. Tapos, 7, 8. Okay na po, sir. Okay na, sige. Sige, thank you. May isa pa kasi, no? Di ba tatlo nga yung sample problem ko, may isa pa. Eh, ano rin kasi to, isa-isahin natin yung ano, yung state points natin to. Kaya ano na lang siguro to. Sunod na sa ano na lang. O, susunod na lang na meeting dahil pero 20 minutes pa, sayang kasi 20 minutes eh. Okay. Sige. Hindi ano na lang siguro ay kahit pasimula para hindi para pure competition na lang gagawin natin sa susunod na face-to-face meeting. Total. I-explain ko pa rin naman eh. Okay? Basta ang target ko dito ay yung start ng solution ay sa ano, sa face-to-face na lang. Yan. So here we have a ammonia naman. Ayan. So ammonia naman ang ating refrigerant. Sa ammonia-based refrigeration system, has a refrigerating capacity of 100 uh, TR. Ang TR nga ay tons of refrigeration. Then it operates at an evaporating temperature of negative 35 degrees Celsius and a condensing temperature of 20 degrees. Then the compression process is assumed to be asymptotic. And then yun, property ng compressor, which is 8-cylinder, reciprocating type with the clearance ratio. Ayan, no, yung technical term na, no? Clearance ratio and speed of 1,750 RPM. Then, stroke to bore ratio of 0.8, find the power input na compressor, COP, clearance volumetric efficiency, at compressor dimension. Siguro, ano na lang, yung pasimulan ko lang naman din, total may nabanggit naman dito tungkol sa ito, yung clearance ratio ito, stroke to bore ratio, and yung sabihin na natin yung volumetric efficiency. Total, hindi ko pa rin naman nga nababanggit yung tungkol dun sa kumbaga hindi pa natin na-discuss yan. Ito. Ito. Okay, so ano naman tayo ha? Reciprocating compressor. Ayan. So sa reciprocating compressor na, ayan parang wala ng papel.
Ayan. Okay? So, pag meron nga tayong reciprocating compressor, ang meron nga tayo, syempre may umiikot. No, may umiikot. Meron siyang umiikot dito. Okay? Tapos ito, yan ay connected via connecting rod dun sa ating piston. Yan. Okay? Yung piston. Tapos yung piston na yan ay merong dalawang pinaka-posisyon. Isang tinatawag nga na bottom dead center. Ba't kasi bottom dead? Kasi nga parang iginaya sa ah, internal combustion engine. Ang internal combustion engine ay nakatayong ganyan. Kaya nga meron tayo ditong bottom dead center. Yan. Tapos meron ditong top dead center. Bottom dead center, then top dead center. Ihiga ko na lang ulit na. Ihiga ko na lang. So ito yung bottom dead center at ah, ano nga pala, no, baliktad, no, dahil nung aking compressor na pinakita. Okay, ulitin ko na lang. Dito nga ulit yung send. Hmm. Hmm. Meron nga tayo ditong umiikot. May umiikot, tapos may connecting rod. Again, pasensya. Yan. At ito yung piston. Yan, yung piston. Yung piston nga ay, yan, pag nakatayong ganyan, no, kapares ng internal combustion engine, meron siyang bottom dead center at meron siyang top dead center. Okay. Okay. Pag ganyan yan, so ito yung BDC, bottom dead center at TDC, top dead center. Ito, top dead center. Tapos yan nga ay nasa cylinder. Cylinder. Hindi pa tapat ang aking gawa, no? Anyway, yan. So bottom dead center at top dead center. Ngayon, may sinasabi siyang clearance. Okay? Kasi yung top dead center ay hindi nga pwede yang mag-0-0 ang volume dyan. Okay? Kasi yung isang malaking volume, hindi mo naman siya makukompress into zero. Yun ang idea doon eh. Yung volume mo dito, di syempre meron ka dito mga particle, hindi mo naman yung marireduce sa zero. Yan. Kaya lagi ka dito may clearance. Yan. Okay? May clearance. Ito, ang clearance natin. Okay? So yung space na to, ang tawag dyan ay clearance. Para ito ha, isipin nyo yan. Yun yung ating nabalik siyang ganun. Okay? Mas madali kasi kapag black lang eh. Yung piston na ito yung piston natin. Lagyan ko na lang ng kulay para ma-identify yan. Yan yung dalawang position ng piston natin. Ito yung top dead center at bottom dead center. Again, ulitin ko lang, kahit siya nakahiga, top dead pa rin ito at bottom dead kasi ina-assume siya na or parang kapareho ng ating internal combustion engine na nasa pinakababa, kaya bottom dead. At pinakamataas ay top dead center. Okay? Yan. At katulad sabi ko, hindi mo pag naabot niya yung pinaka-top dead center, hindi ka nga pwede dito or parang imposible na magkaroon ka dito ng zero volume. Kasi yung buong volume na to kasi, ay i-compress mo kasi siya into zero, which is impossible. Okay? Hindi mo ma-reduce to zero yung certain volume. Kaya, pero mapapaliit mo. Yan, kaya may space ngayon dito. Okay? Ang tawag nga natin dyan ay clearance. Clearance. Yan yung clearance. Okay? Na pag pinagbasihan natin ay yung yan. Kaya pag ganito yung drawing ko kasi may pinagbasihan tayong process. Ang process natin ay balik tayo sa PB. PB tayo. PB. Saan? Meron nga itong magkakatapat na values. Okay? Magkakatapat na values yan. No? Kaya ko rin ito hiniga kasi yung pag-move niya papunta dito at pabalik ay para nga meron siya equivalent na volume
na syempre, katulad sabi ko, itong line na ito, ayan yung katapit. Nasa supposedly, yan yung zero. Yan, yung zero. Okay. Tapos may layo siya, yan, may gap at may gap. Nang kung saan, ito, ay yung compressed na volume. Malamang yan ay yung lumalabas sa ating compressor na madalas yan ay para sa ating compressor ay V2. V2 kasi nga, di ba, kung babalik tayo sa pH diagram, balikan natin ang saklit ng pH diagram. Dito yan, 1 to 2. 1 to 2. So, yung pumapasok ay may pinakamalaki kasi i-compress mo nga siya. Papunta sa 2. Kaya siya yung B2. Hindi mo yan masisiro. Yung B2, ito, yung B1. Yan. Malaki talaga yan kasi pumapasok. Lagi tandaan nyo sa kahit anong compressor, ang gusto lagi niya, yung pinakapapasok ay yung may pinakamalaking volume. Yan. Tapos pagdating niya, kailangan niya makompress pero hindi niya makukompress to zero kasi hindi niya mawawala yung mga volume pero pwede niyang paliitin. Na nangyari, yung velocity, yung volume number 2 ay yan na rin yung tinatawag nating clearance volume. So yung B2, ito na lang. So yung B2 ay equals na rin sa BC na ang tawag nga natin dyan ay clearance volume. O bakit siya tinatawag na clearance volume? Kasi nga siya yung volume ng clearance. Katulad sabi ko, ang tawag yan ay clearance. Right? Sabihin, yung velocity na naman. Yung volume sa point number 2, ayan yung clearance. Right? Volume ng clearance. Tapos dito nga, ayan yung pinaka. Kaya ang mangyari dyan, may graph yan. Kaya may graph. Ang mangyari, pag malaki ang volume, mababa ang pressure. Tapos, hindi pa lang nga, pag malaki ng volume, baba ng pressure, tapos yun ay gaganyan. Ganyan siya. Ganyan yung process na. Para mataas na pressure, maliit na volume. Ayan. May ganyan pa yun. Para maipakita yung katapat na pressure natin. Katapat doon, katapat doon. Okay? Ayan. Okay? Okay? Okay pa ha? Nakakasundan pa ako na nangyari sa aking compressor na to. Kuha pa po. Sige. Thank you. Tapos ito nga ay intake volume. Okay? Tapos pwede nga sila maging rate kapag ang usapan na ay yung bilis. Okay? So parang i-divide mo lang to by time o kaya may RPM para sila ay maging rate. Pero for now, volume muna siya para madali siyang i-analyze. Okay? Puro volume. So ito yung pumapasok nga, intake nga eh. Intake volume, ito yung clearance volume. Na kung saan, yung gap between velocity naman, volume 1 at yung volume 2, ito, yung gap na ito, ay yan talaga yung ating volume na dinidisplace. Kasi may natitira di ba? Pagpasok mo ganyan, may papasok na liquid. Tapos pagtulak mo gano'n, may lalabas syempre. Pero may natitira. Ibig sabihin, hindi ito yung buong volume, hindi itong buong volume na to. Yung ang pinaprocess mo lang talaga ay itong sakop ng ating dalawang piston na position. Okay. Again ha, piston ito ha, nakakabit ngayon ito. Ito nga lang yung kompleto. Mas madali kasing i-drawing kapag ang piston natin is square na lang yan. Okay? So yung pagitan between volume 1 at volume 2, ayan yung ating displaced volume. BD ay equal sa displaced volume. Or yan na yung supposedly yung capacity niya na inilalabas na volume. Wala ko ng E. Nakita niyo naman, katulad sabi ko, yung pagitan na yan. So therefore, ang displaced volume is just simply difference ng intake volume. So, volume siya sa pinaka
mababang yun. Minus ng clearance volume dito. Okay? Ang alam ko ay ano na rin yan. Hindi mo masama mag-double check. Ayan, meron kasi siya dito. Reciprocating. Ayan, sabi sa inyo, reciprocating. Ayan, ito yung sinasabi ko. Pag ganun siya. Ayan, pag ganun. Tapos, clearance, 3. Anyway, 2 or 3, parehas lang din siya. Pero, ayun nga, C at yung 3. Hindi niya sinabi. Hindi, wala pala siyang tawag. Basta siya ay displaced volume nga lang. BD kasi. So, displaced volume lang ang tawag sa kanya. Ito pa rin yung kanina ha. Sinulat ko lang para madali kasing explain. Tapos, ang mangyari ngayon, may property ngayon siya, no? Dito, sa cylinder natin ito. Tandaan nyo ha, yan ay bilog. So, pakita ko, dito na lang ang cross-section. Cross-section. Bilog na yan. Cylinder sa malit salita. Cylinder. Bilog. Na ang diameter ng bilog na to, ang tawag natin dito ay bore. Yung kanina, bore. Ito yung bore. B-O-R-E, bore. Tawag natin yan sa diameter na yun. Tapos, yung pinakalayong ito, yan ay stroke. Kaya yung kanina, may bore to stroke ratio. Ito yung sinasabi niya kanina. So, yung diameter, tapos yung length ng stroke. Ito, yung length ng stroke para sa ating piston. Tapos ano pa? Tatago ko. Tapos, ano pa ay, yung clearance efficiency, makikita naman natin sa equation. Yung clearance ratio. So, yung clearance ratio is just simply, ratio siya ng clearance over ng volumetric, displaced volume. Ayan, volume displaced. Ayan. So, yun yung clearance ratio. Percent clearance. Ayun nga, percent clearance ay clearance ratio yun, no? BC over BD, katulad sabi ko. So, percent clearance or clearance ratio, pares lang siya. Hindi ka naman double check. Tama nga ako. Yun nga yun. Percent clearance, clearance ratio, the same thing. Okay? Kaya ako sinabing clearance ratio kasi yun nando sa sample problem natin. Yun. Clearance ratio. So, clearance ratio ay percent clearance din siya. Speed, ito yung sinasabi ko, bore to stroke ratio. So, bore nga ay diameter, kasi ito yung stroke. Hindi yung buong cylinder ha. Yan ay yung mismong stroke lang ng ating piston. Hindi kasama itong clearance na ito. Katulad ng nakikita nyo dito. Tapos, input power, COP. Ito yung pag-uusapan natin, clearance volumetric efficiency. Wala siyang kasi wala siyang sukat na output. Meron lang siyang RPM. So, wala siyang actual na volumetric efficiency. Meron lang siya ay clearance volumetric efficiency and dimension. Okay. Base ngayon dito, diyan niya yung i-apply natin pagdating dito sa ating sample problem. Okay. Donald, pasabi ha, dito tayo magsisimula sa sample problem na ito sa next meeting. Okay? Noted po, sir. Sige, thank you. Antay lang saglit. Salamat.
Okay? Paano na lang ha? Bibigyan ko na lang kayo ng ano, pantay na nga lang sa Mariseta, pantay na lang ng update para daw sa assignment ha. Sige. Okay po, sir. Thank you po. Sige. Thank you Sige. po. So, yun. Sige. So, yun na muna. Yun muna sa ngayon. Okay? Kaya hanggang dito na nga muna. Kaya see you next meeting. Bye!